Palan. Magandang hapon po sa inyong lahat na medyo maulan-ulan ngayong hapon at wala po tayong internet. Kaya yung sa ating online ay baka mamaya pa nila mapapanood ito. So, noong July 20, 1969, ang buong bansa ay napatigil nung si Neil Armstrong ay tumapak sa buwan to the surface of the moon. At sinabi niya, "That one small step for man, one great leap for mankind." Dahil ito yung parang sinabi niyang achievement, the historical achievement ng mga tao nung nakarating sila sa buwan. Pero across time, ay kita natin na sa Biblia ay merong mga mensahero na nagdadala ng mga mensahe sa mga bundok, sa mga valley para lang magdala ng balita. Either kung tapos na ang gera or merong isang batang ipinanganak o kung anuman ay merong nagdadala ng balita. Makikita natin, ito yung picture na titingnan natin sa hapong ito sa Isaiah, kung saan si Prophet Isaiah paint a picture of that. At isang text lang titingnan natin sa hapong ito sa Isaiah 52 verse 7. So bagamat binasa natin ang kabuuan ng 1 to 12 ay isang text lang po ang titingnan natin sa hapong ito. At ganito po ang sinasabi: "Napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita at naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa hapong ito. Sa muli kami ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagsama sa amin, sa aming gawain ngayong hapon. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na manguna sa amin. At nawa ay isang bukas na isipan, isang bukas na puso para sa iyong salita ang aming dinadalangin upang maintindihan namin ang iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na manumbalik na ang internet at nawa ay makatulong din to sa amin sa broadcasting. Nawa ganun din, kayo ang mag-ingat ng mga instrumentong ginagamit sa pagtugtog at maging sa pag-record ng aming sa OBS. We pray, Panginoon, na kayo ang patuloy na mag-ingat ng mga gamit naming ginagamit para sa gawain ngayong hapon. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makikita natin dito isang portrayal ng kagalakan upon hearing the voice or yung mensahe na ang Diyos ay naghahari. God reigns. At kasama noon sa paghaharing yon ay ang pagdadala ng kaligtasan sa kanyang mga tao. Makita natin ang Israel ay nadala sila or naranasan nila ang pagkatapon o pagkaalipin at yun ay hindi magandang pangyayari sa mga Israelita. Kaya upon hearing the news, the pleasant news, it is life-saving. It is world-changing. At sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, the same announcement is still ang na dapat nating tingnan. The meaning that Christ who fulfill the promise of salvation. How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring good news, who publishes peace, who bring good news of happiness,
who publishes salvation, who says to Zion, your God is reign. Ba't sinabi dito ng writer ni Isaiah na napakaganda ng mga paan na ito? Hindi yan sinasabi dito yung physical attractiveness ng mga paan na nagdadala na yon, but yung fitting, yung timely, yung delightful na pagdala ng mensahe sa kanila. Makikita natin na sinasabi dito, pag yung nagdadala ng mensahe ay parang habang dinadala niyo yung mensahe ay parang hapong-hapong na siya at pagod na, malalaman mo na kung anong mensahe yung dala-dala niya. Pero kung yung nagdadala ng mensahe nagtatatalon at parang ang saya-saya, makikita mo na maganda ang mensaheng dala-dala niya. And here, good news. Ano ba yung good news? Good tidings. The proclamation of good tidings na kadalasang associated sa pagtatagumpay, the victory or deliverance ang ating tinitingnan. At isa pang bagay na makikita natin sa tekstong ating tinitingnan ay ang pagdadala ng kapayapaan. Magdadala ng mabuting balita at naghahayag ng kapayapaan. Anong kapayapaan itong binabanggit dito ng Hebrew writer? Ay ni Isaiah. It's the wholeness, the harmony, the well-being. Hindi necessary na walang gerang mangyayari, kundi yung kabuuan na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. At sa dulo-dulo, makita natin yung pinaka-central announcement ng teksto na nandito sa tinitingnan natin is the gospel and the Old Testament that God acted to save, to restore, and to establish His rule. Kaya sa hapong ito, ang isang mensahe ang nais kong ibigay sa bawat isa mula sa tekstong ito. God's mission for His servant and for us as His follower is to shine as light, bringing His salvation to the ends of the earth. Tulad na kanina sa ating pag-aaral sa Sunday School na nakita natin yung kahalagahan ng paghahatid ng mensahe, nung pagbibigay ng tunay na mensahe ng kaligtasan bilang witness. At iyan ay isang gawain ng isang iglesia, the worship and witness. Na dalawang bahagi na kung saan ang mandato para sa isang iglesia. And here, sa ating tinitingnan, sa konteksto ni Isaiah, makikita natin na ang Diyos ay dinideklara niya, He's declaring Israel is restored. Delivered Israel from Babylon. Pinalaya na ang mga Israelita mula sa pagkagapos ng Babylonia at sila'y binabalik. They are restoring them to Zion. Ang kagandahan ng mensahe ito, hindi lang ito sa Old Testament, it is pointing something in the future. It is pointing something in the New Testament. Sabagat sa Old Testament ito ginawa o sinulat, meron pinatutungkulan ng ang propeta dito. He's speaking about the redemptive history pointing out to Christ. Sabi nga natin, in Christ. Napakalaki ng word, in Christ. Lahat ng ating bahagi ng ating kaligtasan, wala tayong parte doon. Yun ay gawa ng Panginoon. Kaya nga napakala yung our union with Christ because siya yung nagpo-fuel ng ating kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin para magpatuloy. Siya ang nag-aayos sa ating sanctification, sa ating dating buhay na binabago niya. And in the end, we can say that God reigns. Ang Diyos ay nagahari. Anong maalala natin dito? Di ba naalala natin yung Romans chapter 10,
15. Ano ba sinasabi ng Romans chapter 10, verse 15? At paano sila mangangaral kung hindi nila sila sinugo? Gaya na susulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Kinote ni Pablo ito sa kanyang sulat sa Romans, that speaking that the gospel, it is not simply an advice, but it is an announcement of God's victory and His kingdom and His reigning forever. Na nagtagumpay na ang Panginoon. At siya'y patuloy na naghahari sa mundong ito. Bagamat nakikita natin na ang kadiliman ay nagpapatuloy sa mundong ito, ang sinasabi sa atin, bagamat sila nagpapatuloy, we still have the wonder, the victory of Christ. Saan nangyari yon? Doon sa krus ng Kalbaryo. He has won the victory. And that is also mangyayari sa atin. Ang katagumpayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kabahagi tayo doon in Christ. Kaya nga ito yung tinitingnan natin, the mission for His servant. Maaalala natin dito yung Matthew 28, yung commission natin na ipamahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi lang para sa atin ito, para sa mga taong na kakabahalubilo natin, mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, kaibigan natin, they need to hear the word of salvation, the victory of Christ in His reign. Kaya nga, dito may kita natin ang ebanghelyo, sabi niya, good news. Bakit ito good news? Sapagkat mula rito ay magkakaroon tayo ng katagumpayan. Mula rito magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mula rito makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay. He reigns, at hindi lamang yung nagdadala siya ng kapayapaan. Nagliligtas siya ng mga tao. At lahat no nakakaranas, nakaririnig ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Nagkakaroon sila ng kagalakan sa kanilang, they have delight in it. Hindi lamang yon, nagkakaroon sila ng kakayahang mga maniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan. At hindi lamang yon, nagkakaroon tayo ng kalakasan na ibahagi ito sa iba. Sapagkat tayo mga ilaw at asin ng mundong ito. Meron nga isang parable na tinago niya ang kanyang ilawan sa isang lukbutan. Hindi yun ang ating gawain. Itinataas natin, iwinawagayway natin ang kapangyarihan ng Diyos upang makita ng iba that they will drawn into the light. Bilang mga asin, na anuman ang mga bagay na kasiraan na mangyayari dyan, yung asin na yun ang magpipreserve. At yun ay yung trabaho natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya how beautiful are the feet of those who carry the gospel. They are called beautiful because it brings light. It brings freedom. Tatlong bagay makikita natin what mark of this gospel message that is really good news. Ang unang bagay na makikita natin mula sa talatang ito, first is the beauty of the message. Why is this message beautiful?
because it brings peace and salvation. It is the good news of peace and salvation. Yung mga herald, yung mga nagdadala ng balita, kung anong sinabi ng hari, yun lang sasabihin nila. Walang dagdag at bawas. Kasi pag nagdagdag sila, hindi na yun sinabi ng hari, may dagdag na siya. At kadalasan ngayon, maraming mga nagdadala ng mensahe na meron dagdag sila ng sarili nilang haka-haka, sarili nilang opinion na hindi naman kasama doon. At ang panalangin natin na lagi nating ilalahad kung ano yung mensahe na nandyan, huwahalukayin natin yan, yun ang dapat nating ibigay. What is the Lord is saying? Na walang halong sarili nating kuro-kuro. The messenger doesn't bring warning or threat, but peace, joy, and salvation. Bakit ito ang dala-dala niya? Kailangan marinig ito sapagkat yung mga tao na kanyang babahaginan, they are living in nightmares sa panahon na sila ay nandoon bilang mga alipin sa Babylonia. Matagal ng panahon na nais nila makalaya, magkaroon ng kalayaan. And that one day, a herald comes. How beautiful are the feet of those who bring good news. Maaaring sa panahon natin ito, ang ebanghelyo hindi yan parang advice lang. Yung ebanghelyong narinig natin, hindi yan parang pressure lang. It is the announcement of peace in Christ. Ang ebanghelyo ng kaligtasan, ano bang ginagawa nito? Sinasabi na tayo dati kalaban ng Diyos, ngayon nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Mula sa kalaban, bilang mga kampo ng kadiliman, inilagay tayo ng Diyos sa liwanag bilang kanya mga anak niya. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos, ano pang ginawa na? Tayo ay kanyang inadapt. Bilang mga anak. Parang ang ilustrasyon nito, parang yung isang pamilya na may karamdaman, tinawagan nila yung doktor para tingnan, gamutin, or yung pasyente, the family is waiting for the doctor. And after the surgery, sabi ng doktor, all went well. At yun ay isang magandang balita. Sabi ni J.I. Packer, the gospel is not the good advice to be obeyed. It is the good news to be believed. Isang magandang balita na kailangan nating paniwalaan, kailangan nating pagtiwalaan. At yan ang unang ginagawa natin. Nung tayo ay bago tayo nakilala natin ang Panginoon, nakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon, anong ginawa natin? We believe na ito'y salita ng Panginoon. And after we believe, doon na nagkaroon ang ating progression sa pagsunod sa Panginoon. Ang kaligtasan, ang magandang balita. Paano ba natin tinitingnan ang mensahe ng Diyos sa ating buhay? Ang ebanghelyo ng kaligtasan. Are we seeing it as a good news or as a routine in our life? Kaya sabi ng
writer dito, it's the beauty of the message, the good news of peace and salvation. Mga mark na tinitingnan natin sa mensahe ng Diyos. Ito ay mensahe ng kapayapaan at kaligtasan. Pangalawa, makikita natin dyan, ano yung otoridad ng mensaheng ito? Ano yung pinakalaman ng mensahe ng kaligtasan? That God reigns. Your God reigns. The heart of the mission, the heart of the message is not human achievement, but God is sovereign in His action. Na ang Diyos ay naghahari sa ating buhay. Kung tinitingnan natin ang mga sitwasyon sa ating buhay, paano ba natin ito tinitingnan? Nakikita ba natin na ang Diyos ang nag-orchestrate, ang kumukumpas sa mga nangyari sa ating buhay, and eventually makita natin na ang kanyang kalooban ang maganap. To the point na sabihin, salamat Panginoon kung hindi dahil sa inyo, sa mga nangyaring ito, hindi ko na tutunan ang mga bagay na ito. Because the God we are serving is a living God, talking to real person like us, and of course, He is also supervising sa mga nangyayari sa ating buhay. Maring tingin natin, ang Diyos ay walang ginagawa sa ating buhay. Pero at times, when we look back doon sa mga nangyayari, masasabi natin, salamat Panginoon. Kung hindi ba ako inalalayan sa mga part na ito, baka wala na ako. Kung hindi mo inalalayan ako sa mga bahagi nito ng buhay ko, baka iba na nangyari sa akin. In a world of chaos, panahon natin yon, war, marami tayong nababalita ang mga digmaan, iba't ibang lugar sa mundo, corruption, hindi na bago to sa atin ngayon, laman ng balita ito, moral decline. Anong mga nakikita natin ngayon dyan? Morality. Unti-unting nasisira, unti-unting bumabagsak. Pag nagtumingin kayo ng mga balita sa news, sa YouTube, ano ba nga nakikita natin? Lahat ng mga bagay ito nangyayari sa mundong ito. Kung kaya kailangan natin ng isang mensahe na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili, nagpapatuloy. Because we as believers, we are resting on the truth of God. Saan natin nilalagak ang ating pananampalataya? Sa katotohanan ng Diyos. Sa katotohanan ng Kanyang salita na siya'y nagpapatuloy. That God still reign. Kung tingin natin na ang Diyos ay hindi na kumikilos sapagkat sa dami ng mga sasamang bagay sa mundong ito, tatandaan natin na hanggang ngayon ang Diyos ang meron pa ring hawak ng mundong ito. Habang umiinog ang mundong ito, God holds the world in His hand. Makikita nga natin, alam mo, ang Diyos meron pa ring pagkilos sa ating bansa. Bakit? Sapagkat itong mga katiwalian sa gobyerno ay nilalabas. Sino ba nakakaalam sa atin na may mga ganun nangyayari sa gobyerno? Di ba ang kamay ng Diyos ang kumikilos at ito'y nilalabas niya sa kapangyarihan niya? Because God rules the world. God reigns. Minsan tingin natin sa mga bagay sa buhay natin na parang walang pakialam ang Diyos. Pero wag nating isipin ng ganun sapagkat ang Diyos habang tayo nabubuhay, siyang may panukala ng ating pagkasilang, siya din may panukala kung kailan tayo kukunin niya. Kaya nga napagala, in every part,
of our life and our spiritual journey, we have to have union with God. At ang isang pinakamatinding deklarasyon ng kapangyarihan ng Diyos ay ang pagkabuhay muli ng Panginoon Kristo. Jesus Christ's resurrection is the ultimate declaration of His reign. Nabuhay muli ang Panginoon at meron tayong kalayaan. Meron tayong tagumpay. Bakit? Nabuhay muli ang Panginoon. Sabi nga natin, sa iba't ibang relihiyon sa mundong ito, nasaan yung mga founder na yan? Di ba they are 6 feet below the ground? At ang ating Panginoon, ang kanyang claim ay nababasa natin. 3 days, He rose again, seated at the right hand of the Father, interceding for us, interceding for you, na magpatuloy tayo. And that is the declaration of victory. Kaya nga yung mga early churches, yung mga sinaunang mga mananampalataya declare, Jesus is Lord in the world. Sapagkat noon, yung mga emperador, yun ang mga tinikilan nilang mga hari. Or in other words, mga Diyos nila. So yung Caesar is equivalent to their Lord. Eh, hindi pumapayag ang mga sinaunang mga Kristiyano, hindi si Caesar ang aming Diyos, kundi ang Panginoon na may likha ng langit at lupa. At doon, they face the consequence of persecution. Imagine mo yung parola o yung lighthouse sa gitna ng karagatan. Ano bang ginagawa niya? Sa panahon na may bagyo, ang kanyang ginagawa ay nagbibigay ng liwanag doon sa mga naglalaot. At hindi matitinag ang kanyang estado. Katulad ng ating Panginoon sa panahon ng mga kapigatian, kapanahon ng mga problema, isa siyang ilaw na nagbibigay liwanag, na pinapakita sa atin that God reigns amid turmoils. Kaya nga, yung kagandahan ng mensahe itong tinitingnan natin, that the message of peace and salvation and the authority lies because God reigns for eternity. Anong challenge sa atin ito? Where in your life do you live as if God does not reign? Sa buhay mo ba, nangyayari ba na parang walang Diyos na nangyayari sa buhay mo? May mga panahon na pag tayo ay may mga problema, di ba? Pag mamatitinda ang problema natin, parang nasaan ba ang Diyos dito? May mga panahon na pag mga sitwasyon ay hirap, mga relasyong sira, mga problema na mahirap i-handle, mga life and death situation, where is God there? But here in this message is telling us that God, your God reigns and you have a victory. And that gives us comfort. And that gives us help.
So ito yung kagandahan ng mensahe ito, na ang Diyos natin, ang magbuting balita ay mensahe ng kapayapaan at kaligtasan, at ang otoridad nito ay ang Diyos ang naghahari. Pero anong panawagan ito sa atin? What is the call of this message? To proclaim the good news. Itong Isaiah vision of a messenger running over the mountain to proclaim, makikita natin na ito ay ang application nito sa New Testament. Makikita natin na sinabi ni Paul sa Romans 10, it refers to gospel preachers. Romans 10, 14 and 15. Ngunit paano silang tatawag sa kanila na hindi nila sinampalatayanan, at paano sila sasampalataya sa kanila na hindi nila napapakinggan, at paano sila makikinig kung walang mangangaral, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo. Gaya ng susulat, anong ganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita ay mabuting balita ng mga mabubuting bagay. Mga preacher lang ba tinatawagan ito na magbahagi ng mensahe ng Diyos ng kaligtasan? Hindi ba tayo rin ay kasama dito? All Christian, not only preacher, we are messenger of good hope. Ang ating buhay, ang ating sinasabi, ang ating salita, ang ating patotoo. It declares that our God reigns. That it declares that God reigns in your life. Kaya tinitingnan nila tayo. Ang isang illustration nito, sa gera, yung messenger, napaka-importante ng role niya. Pag yung messenger, ang dala-dala niya ay isang news na masaya. Siyempre, ang dadalhin niyang news, paano niya ikikerry doon? Makikita mo yung kagalakan niya kung dadalhin niya itong mensahe ito para doon sa mga nagugulumihanan, nawawala ng pag-asa. The same gospel we are carrying today, the gospel of peace and hope, the gospel of salvation. Nakikita ba sa buhay natin ang kagalakan na dinadala natin ang mensaheng ito? How beautiful are the feet of those we bring good news. Karang may isang sinabing quotation ti Nellis, evangelism is one beggar telling another beggar where to find bread. Tayo ay mga pulubi sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang awa. Sabi niya, para itong tayo ay mga pulubi na tinasabihan natin yung isang kapwa pulubi kung saan kukunin yung tinapay. At yun ang ginagawa natin. Hindi tinapay ng buhay ang ating isineshare sa isang makasalanan para magkaroon sa ng kaligtasan. We share the gospel of peace and hope, the gospel of victory. Ang challenge sa atin dito, sa ating buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong komunidad, ilan doon ang kailangan makarinig ng mensahe ng kaligtasan? Ilan doon ang dapat makarinig ng ebanghelyo?
Alam mo, Panginoon, nilalagay tayo sa mga iba't ibang lugar as light and salt. Sa opisina, yung mga taong kasama natin doon, sa pamilya natin, mga kamag-anak natin, in order for them to hear the gospel. Ano yung challenge sa atin ito? Do not take for granted the gospel, the good news. Do not take the good news for granted. Yung mga Israelita, tinatwa nila ito, dinispise nila ang mensahe ng kaligtasan and even the messenger. Di ba? Ang Israel nga noon, marami sa kanila hindi Christian. Kaya kailangan natin silang abutin. Nabubuhay sila doon sa dating Judaistic pamamaraan ng pamumuhay. Inabrogate na ng Panginoon yon. They also need the gospel. Sa ating buhay, saliksikin natin, do we live as if we believe that God reigns? Or namumuhay tayo na parang ang buhay natin ay nababalot ng worry o nung takot na siya nagkokontrol sa iyo? Tingnan natin. Live as a victorious because you have the gospel of peace and salvation. Nakikita mo ba yung ebanghelyo ng Diyos sa buhay mo? Yung good news. Na-appreciate mo ba yung ebanghelyo ng kaligtasan? And when you enjoy it, you want to share it to others. O tinatago lang natin. Hayaan mo sila. Bahala na sila sa buhay nila. Nawa ito ay magbigay sa atin ng ang ating buhay na saliksikin natin ang ating buhay. How do we see the gospel? How we see the messenger of the gospel? Sa mga sitwasyon ng buhay natin, in a family, as parent, are you a role model of hope for your children? Nakikita ba ng mga anak mo ang pag-asa mula sa kanyang ebanghelyo? O sa ating trabaho, ang ating bang buhay ay ebidensya ng integrity at kapayapaan sapagkat nakikita natin na ang Diyos ay nagtatagumpay. Ang Diyos ay naghahari. Kung kaya sa buhay natin, sa trabaho natin, kita dapat yung integrity at peace sa buhay natin. Sa iglesia natin, dahil ang Diyos ay mananagumpay, nakikita ba na tayo, we encourage one another sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo? Sa ating society, tayo ba ay mga witness, mga saksing tapat, lalo na sa mundong ito na puno ng kasamaan, being a witness of peace in a violent world. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa nakilala ang Panginoon, you are not placing your trust in Christ, the good news is Christ died for us. Christ died those who are to the elect, and He bring peace and salvation today. How beautiful are the feet of those who bring good news. And it is a call of us, a duty, to carry the message of salvation in our world today. Sa panahon natin ngayon,
sapagkat ang ebanghelyo ng kaligtasan at kapayapaan, pinapakita nito na ang ating Diyos ay nagtatagumpay. God reigns and is calling us to proclaim it. How beautiful are the feet of those who bring good news. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita, na ang iyong salita ay makapangyarihan. Ito'y nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kapayapaan at ang iyong mensahe ng kaligtasan ay hindi nagmamaliw, Panginoon. May mga pagkakataon na nagdududa kami sa iyong kapangyarihan, nagdududa kami, Panginoon, sa iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon. Bagabagin mo ang aming kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na lalo mong pag-ibayuhin sa aming buhay, na maging saksing tapat sa ebanghelyo ng kaligtasan na nagbibigay buhay, kaligtasan at kapayapaan. Kung kami man, Panginoon, ay binabaliwalaan namin ang kahalagahan nito, dalangin namin, Panginoon, na kami bagabagin mo, na minsan pa bigyan namin itong pahalaga at bigyan namin ito ng pagtingin na mahalaga ito para sa kaligtasan, hindi lamang ng aming sarili, ng aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaopisina sa aming trabaho, ng aming iglesia, maging ng mundong ito, aming lugar ng kapayapaan mo ay magbibigay ng tagumpay sa amin. Salamat, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay tulungan mo na ma-appreciate namin ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan. At hindi lamang sa amin ito, kundi maibahagi din namin ito sa iba na maranasan din nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Sa aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.